naging interview nitong si Senator Ping Lacson na kung saan gusto niya daw hong makita yung mga ebidensya dyan sa impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte. Mamaya sa atin yang si Ping Lacson. Rekta na ho muna tayo dito kay Senator Amy Marcos. Kesyo na nahihiya na daw siya dito kay Manong Chavit. Marami ho tayong nabasang komento sa social media na kung saan sinasabi ho ng ating mga kababayan, kung talagang meron ka nun, Senator Amy Marcos, ang sabi ho nila, kung talagang meron kang hiya, hindi nyo na ho hinintay na umabot dito sa sitwasyon na to, ang relasyon ng inyong pamilya dito sa isang tao na kung saan talagang nagsakripisyo noong panahon ng kampanya. Tama, mali? Hinintay nyo pang nagsalita itong si Manong Chavit bago ka nagsalita sa mainstream media, sa social media. Binaliwala nyo ho ang tao. Yung tipong niho, niha, tatakbo ka ba ng senador? Okay, susuportahan kita. Wala ho, hindi ho nila ginawa yun kay Manong Chavit. Hindi naman ho para sa utang na loob. Yung tipong ika nga ginawan ka na maganda ng tao noong nangailangan kayo nung panahon ng kampanya. Ngayon tatakbo siya, niho, niha, hindi nyo man lamang siya kinumusta. Ito ho ang sabi nitong si Senator Amy Marcos. Mamaya ka na. Mamaya na yan si Benvenido. Ito mga kababayan ang sabi nitong si Senator Amy Marcos. Nasa ano niya ho ito? Nasa FB page ho niya ito. Ito. Teka lang Ito ho mga kababayan. Ang totoo, hiyang-hiya ako kay Manong dahil lubos at walang humpay ang kanyang tulong noong 2022. Kita naman ho natin yan. Ika nga nitong si Manong Chavit, lahat ng eroplano niya, pinagamit niya dito sa bangag na to. Sa tingin ho natin, habang nasa air itong si bangag, feeling ko nagpulburo niyang si Chavit, yang si BBM habang nasa loob ng eroplano nitong si Manong Chavit. Noon pa lang bangag na yan Ito. Tuloy natin. Yan ang sentimiento ng nakararaming Ilocano at loyalista. Sayang na sayang. Sayang ho talaga. Ano ho kayo nakakatanda ho kayong kapatid Di ba? Ano ho yan? Hindi lang ho yan nag-umpisa nung panahon na dinukot itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noon pa ho, kakaumpisa pa lang ng administrasyon, napakarami ng red flag. Sen Aimee, marami nang naglabas ang tanong na yung kapatid mo ba gumagamit ng pulburon o hindi siya kumakain ng pulburon, di ba? Kayo, hindi ho kayo nagsasalita. Kesyo wala daw. Kung hinihintay nyong banatan ko ang kapatid ko, hindi mangyayari yun. Di ba doon pa lang mga kababayan, nakita na natin ang baling nitong si Aimee. Doon pa lang nakita natin kahit na anong pangdudurog na ang gawin ng kapatid niya, wala ho siyang pakialam. Kahit ibigay niya sa mga Amerikano o kahit ibenta niya ang Pilipinas, wala ho siyang pakialam. Di ba? Kahit anong gawing trip nitong si Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino, mamigay ng walang humpay na ayuda, pakialaman ng eleksyon, wala hong pakialam itong si Senator Aimee dahil nauna na ho sa pagbanat niya, nauna na ho niyang sinabi na kung hinihintay niyong banatan ko si Bonget, hindi mangyayari yun. Kaya kahit na anong mangyari dito sa administrasyon na to, huwag niyo na hong hintayin yang si Amy Marcos na gumalaw, magsalita o banatan man lamang ang kanyang kapatid na bangag. Tuloy natin. Tinuruan naman kami ng tatang kong tumanaw ng utang na loob. Basta ako, hindi ka makakalimot sa mga nagmamahal sa amin. Di ba? Yung tinuruan. Wala atang natuto sa inyo ni isa. Kasi kung sinasabi mo, tinuruan kayo ng tatang nyo na tumanaw ng utang na loob, dapat sana noong dinudukot itong si Tatay Digong at gustong idala sa Daig Netherlands, isa ka doon sa mga nag-alboroto at sumugod sa Villamor Air Base para pigilan ang eroplano. Yun ang utang na loob. Dahil yung taong dinudukot nila, siya yung tao na nagpalibing sa ama nyo sa libingan ng mga bayani. Yun ang utang na loob. Pero yung hearing mo dyan sa Senado, huwag nga tayong maglokohan, Senator Amy Marcos. Anak ng tokwa, in aid of election yon, hindi in aid of legislation. Yung findings nga ng komite mo, hinihintay ni Atty. Kaufman
na mapublish sa official website ng Senado, ang mapahanggang sa ngayon, wala. Gustong gamitin ng abogado ni Tatay Digong yung findings ng committee hearing ni Sen. Amy para siguro gamitin dun sa interim release o kung saan pa man, hindi natin alam. Pero okay, nag-hearing ka na. Salamat. At dahil dyan, papalakpakan ka namin. Pero hindi ibig sabihin ho niyan, marunong kayong tumanaw ng utang na loob. Okay? Magkalinawan tayo. Yan in aid of election. At talaga ang papel mo dito sa gobyerno na to, ngayong mga panahon na to, pamilya nyo ang nagdala sa The Hague, Netherlands kay Tatay Digong, pamilya nyo rin ang mag-uuwi dito. Maliban doon, kung iniisip mo sa mga susunod na panahon, mapupursuade mo pa ang mga taga-suporta ni Tatay Digong, nagkakamali ka. Amy Marcos. Siguro yung ilan na lang na taga-suporta ni PRRD, di ba? At yung mga loyalista, siguro oo, kasi taga-run ka hindi ka naman ibebenta ng mga yan. Pero karamihan ng mga taga-suporta ni Tatay Digong, bahala sila. Kung susuportahan ka nila, yung iba, bahala sila. Pero tayo dito sa PH Update, hanggang huling patak ng ating dugo, anti-Marcos tayo. Hindi tayo boboto ng Marcos, hindi tayo mangangampanya ng Marcos dahil merong saltik yung mga yan. Mga sinto-sinto ang utak ng mga yan. Sa totoo lang ho mga kababayan. Ayun na nga, punta na ho tayo dito kay Ping Lacson. Naubusan ako sa Senator Amy. Namamalat pa ho kasi tayo, galing ho tayo ng virus. Kakatira natin kay Risa, yun, nadali tayo. Kaya, di napansin, medyo naglaylo tayo sa kanya. Kasi malakas ho Malakas. Ano ba sabi nitong si Ping Piring Ping Ping? Ito. Isa pa to Ay, may manahimik ka na. Huli mo na yan. Ayoko na. Buisit ka. Ito. Marunong daw tumanaw ng utang na loob. Di ba? Wag na nga kay Tatay Digong, kay Manong Chavit na lang tatakbo ng pagkasenador. Ni ho, ni ha, hindi nyo man siya. Ayaw mong sumama sa slate namin, Manong. Halos magpakamatay ka noong panahon ng kampanya sa kapatid ko Ayaw nyo, ikampanya ko kayo kahit ako na lang, Manong. Suportahan kita. Taas ko kamay mo kahit pati ako matatalo. Ginawa mo ba yon, Sen. Amy? Hindi. Ngayon na lang yan kasi kailangan mong mag-react dahil nagsalita na ang matanda. Sa totoo lang, di ba? Kapal ng mukha mo. Ito, Sen. Lacson, sa impeachment versus BP Sara, gusto ko makita ang ebidensya. Para saan? Para saan? Para i-convict nyo siya kagaya ng ginawa nyo kay Corona. Tapos pagka dinala sa Korte Suprema, maaabsuelto ang ali. Para saan? Lacson, sumagot ka, para saan? Ayun, naglabas ng unmodified opinion ang Commission on Audit. Para saan? Isa pa to Isa pa to sa mga bida-bida sa Senado, di ba? Para saan? Para saan? Para gawin nyo yung ginawa nyo kay former Chief Justice Renato Corona dito kay BP Sara. Linatag ang mga ebidensya, ebidensya kuno sa impeachment court, kalaunan, noong namatay na lang sa sama ng loob, yung Renato Corona, magkalitaw-litaw, wala pala siyang sala. Binasura yung mga kaso laban sa kanya. Di palakpakan natin ang impeachment court. Ebidensya. Loko-loko. Ebidensya mo, utot mo. Lamyang yan, ebidensya daw. Yung huling kinunvict nila dyan sa impeachment court na yan, inabsuelto ng Korte Suprema. Wala daw ebidensya. Pero yung si Lacson, bumoto na conviction para dito kay Renato Corona. Palakpakan mo natin ang gustong tumingin ng mga ebidensya laban sa impeachment trial ni BP Sara. Ito na. Panoorin na natin para medyo makapag-chill naman ho ng konti ang boses natin, di ba? O yan, dito, lagay lang natin dito si Mangga. Etong si Mangga, madam, sinasabi ko sa inyo, wala na. Ako na akong sumintensya sa inyo sa political career nyo. Nasa laylayan lang ho kayo. At, problema dito, akala nila pagka binibira siya, nangihingi na kaagad ng pera. Manahimik ho kayo, Sen. Amy. Langya kayo, oo. Huwag yung mga totoo. Kami magalit sa akin. Game, dito tayo kay Ping Piring Ping Ping.
Jay. We have our first guest ready now, so let's bring him in. We've got Senator Panfilo Ping Lacson. Good afternoon, sir. Thanks for joining us again. Yeah, good afternoon sa Storycon. Good afternoon, Senator. Hi, Senator. Rainy afternoon. Oh, hi. sir. Happy rainy afternoon. Bakbakan na. Pasensya na, Senator. Hi, May preparasyon Senator. kami na may alam doon sa mga history ng Senate. Si Tulad ng Ronald Blue lang Ribbon. yun. Si Ronald Llamas, si Boy Lamas, hindi mo ba matanggap, Brad, na si Senator Rodante Marcoleta ang hahawak ng Blue Ribbon? Blue Ribbon. Sorry na lang. Help us make sir. Oh, Help us make Pero sense of all the baka tanongin alliances natin in the siya, Senate. Oh. Senator. Although wala Kasi pang vote, yes sir. Although wala pang vote kasi 2028 pa yun, pero yun nga mukhang nagkakaroon na ng linyahan kung sino nasa majority and minority at kung sino magkakaroon ng significant Kung kaninong committees na committees. mapupunta. And so far, at least yung narinig namin, at least sinasabi ng ibang senador, yung mga pro-Duterte, tsaka yung mga dating traditional opposition, kumbaga, napunta doon sa majority alliance, which is kay Chis Escudero. Samantalang, si Tito Sen, tsaka si Migs, and I understand also you daw, nasa minority na. How should we look at that? Does that have anything to do with political affiliations or just personal choices kung sino yung SP? So tingin mo, Ed, si Mig Subiri is not a traditional politician. Hindi ko talaga. Sir. Yeah. Yung political affiliation sa Senado of late, hindi na nagmamatter eh. Kasi, NPCC JV, APCC Sherwin, APCC Tito, Wala na. kami silang NPC pero Yes. iwaiwalay sila. Yung iba nasa majority, si Tito naiwanan sa minority. Alright? And then, Tsaka sir, si Tito sino is pa ba yung Ay, teka lang ano na pala tayo? 917,000 subscribers. Grabe naman yan, di natin napansin. Palakpakan na ho tayo dyan. 83,000 subscriber, makaka 1 million na ho tayo. Naku, maraming salamat ho. Mega love shoutout sa lahat. 917,000 subscriber. My goodness, napakarami ho. Maraming salamat ho mga kababayan. Run under yung bagong alyansa slate ni BBM. Correct. Yung sa Alya, si Erwin Tulfo kasama, of course si Pia Cayetano kasama, sino pa ba? And yet, si Camille Villar kasama sa alyansa. And yet, apparently or quite obviously, nandun sila sa majority. So, hindi nagmamatter yung political affiliation. Ang kasabihin nga nila, una ko pa lang, neophyte pala ako sa Senado noong 2001, narinig ko na ito na 24 republics ang 24 senators. Pero Senator, wala bang sama ng loob doon si Senator Tito Soto? Siyempre, naging head siya ng nationalista medyo malaking block yung nationalista. Ngayon, sa Senado, sana may suporta sana siya, di ba? Hindi nationalista, Nationalist People's Coalition, NPC. Nationalist People's, nga pala, NPC. NP. Yeah. NPC nga pala siya. Yeah. Okay. Nabanggit niyo, Wala Senator. sama ng loob eh. Walang samaan ng loob yan. Walang personalan pala yan. Bawal ang sama ng loob. Basta Gano'n. importante naman. Alam mo, may mga priority bills kami. No? Maski sino mag-chairman doon sa committee na marirefer yung aming mga final na bills, madali na naman kasabi yung chairman, baka naman pwedeng i-hear mo ito o kaya i-convince na talagang magkaroon ng hearing para lumabas yung committee report para maipasa yung mga bill na i-final namin. Senator, nabanggit nyo na political alliances will not play dito sa botohan sa majority, minority, sa Senate presidency. But will fundamental political positions play out? Halimbawa, yung mga bumoto kay Chis Escudero, if just in case he decides to dismiss the impeachment, will they all follow him doon sa position na yon? Historically, hindi. Kasi maski nasa majority, hindi nagkakapare-pareho yung boto. May kanya-kanyang tayo, may kanya-kanyang paninindigan. No, I don't see, ano lang sa akin na lang ito, no?
I don't see Kiko Pangilinan and Bam Aquino voting in favor of outrightly dismissing the impeachment complaint without the benefit of trial. Hindi ko makita yon. So it doesn't follow na maski na sa majority ka, magtotoo line ka kung ano man yung gusto ng Senate President o ng Majority Leader. Hindi ganon. So, anong magiging ibig sabihin ng majority-minority, Senator? Anong magiging ibig sabihin ng leadership mo as Senate President? Kung yung mga fundamental na mga position mo ay hindi ka makakakuha ng suporta dun sa mga bumoto sa'yo. Kaya nga tawag namin dyan round 1. Yung botohan ng Senate Presidency, botohan yan sa round 1. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yung round 2, round 3, round 4, and so forth and so on. Ibig sabihin, hindi huto, pagpasok ng 20th Congress, hindi ito ang unang beses na i-challenge nitong mga nag-uulyanin na senador na to. Hindi, matanda na eh. Baka nagka-Alzheimer's din. Kagaya nitong si Bongbong, di ba? Challenge nila yung pwesto ng Senate President. Tingnan natin. Pagka si Senator Rodante Marcoleta na nakapwesto dyan, yari kayo lahat. Nako. Ethics complaint natin lahat yan, Sendante. Di ba? Tanggalin natin, ikaw na lang mag-isa senador. Hindi, siyempre, Senator Bato, Senator Bongo. Sasama sila dyan, papasok sila dyan. Dapat 4. Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, 4. Dalawang majority at dalawang minority magbakbakan. Tanggalin lahat. Mga perwisyo eh. Anak ng tokuan, tagal-tagal. Yung iba pabalik-balik na lang dyan. Literal na pabalik-balik na lang dyan. Wala pa ho silang naiaambag ni katiting na katinuan dito sa bansa na to. Anak ng tokwa, ito ganito na lang ho kasimplihan. Tanungin natin to si Lacson. Lacson, mula nung naging senador ka, mula nung unang panahon, 19 kopong-kopong, kung anumang taon yan, mula nung umupo kayo, mula ngayon, meron ho bang nangyaring pagbabago sa pamumuhay ng bawat Pilipino? Mas lumala pa ito. Anak ng tokwa. Dadaan tayo, parliamentary proceedings. Ano, makakain namin yan? Pangulang yung... Ang definition lang naman ng majority block at saka minority block, pagka dalawang nag-compete sa position ng Senate Presidency at bumoto ka doon sa natalo, necessarily minority ka. Kung bumoto ka doon sa nanalo at natalaga na Senate President, nasa majority ka. Ganon kasimple ang definition. Hindi ko alam yung tayo ni Senator Risa na mananatili siyang independent block. Kasi there's no such thing. Ang pinagkausap kami... Ano yun eh? Si Sen Risa, ano siya? Alam niyo yung mga bata, yung mga batang ayaw kalaro, tapos nagtampo, ganun si Sen Risa. Yung ko na sa inyo, laro ako mag-isa ko, independent lang ako, sintu-sintu ako. Di ba gano'n, mga bata, yung parang mga, di ba? Naglalaro sila. Ngayon, tipong medyo napagkaisa ng konti. Yun ko na, bahala ka dyan, solo na lang ako. Jackson ako mag-isa ko. Luko ako dito. Di ba? Yan yung mga isip bata, mga matanda na isip bata. Walang nga talaga itong mga senador na to. Dito sa 20th Congress, manalangin ho tayo na maglalabas sila ng kung ano man ang pwede nilang ilabas dyan sa bulwagan na yan, na kung saan talaga makakapagbigay ginhawa sa sambayan ng Pilipino. Manalangin ho tayo na sabay-sabay. Right after the election, nagkausap kami kung ano yung posible maging position. Position na hindi yung position sa mga chairmanship, kundi ano yung magiging alignment. Noon pa lang, as early as after the elections, dinidin niya na she'd rather be an independent senator. Nako, hindi lang... Madam, meron lang konting misunderstanding sa pagitan nyo ng ni Bam at saka ni yan. Pag-usapan nyo, nakakahiya, Kaya pala siya nanawagan nung isang araw na mag-consolidate tayo, mga pinklawan, dilawan. Ito ang oras para pag-usapan, mag-regroup, diba, magpalakas ng ating hanay. Para sa 2028 presidential election, ako ang gawin yung kandidato. Na neither with the majority
nor with the minority. At sinabi sa akin noon, ayaw niya ma-align sa Marcos, ayaw niya rin ma-align sa Duterte. At sabi sa kanya, siguro itong gagamitin niyang selling point sa 2028 presidential election. Nagsulo ako sa Senado. Hindi ganun gumagana Senado, mga kababayan. Ang sa Senado, kung majority ka, majority ka. Kung minority ka, minority ka. Kasi, ang pagiging senador, kaya ka nag-senado, meron kang gustong, meron kang mga legislative agenda. Priority bill. Diba? Meron kang mga ganun eh. Ngayon, kung independent ka, wala kang gustong salihang paksyon, saan ka kukuha ng boto? Maghihiring ka mag-isa mo, magboboto ka mag-isa mo, may papasa mo batas mo. Hindi ganun Kaya nga collegial kayo dyan eh. Dapat mag-work kayo bilang isang grupo. Yung tipong, ito, magtanongin nyo itong mga panukala ko. Usap-usap tayo dito. Ganun di ba nakikita natin? Nakikita nyo yung mga kababayan. Hindi pwedeng sabihin magsulo ka. Para kasing tusin-tu niyan. Anak ng tao ka. Naglalaro sila sa isang lugar. Ikaw, basa-basa kang ganon. Hindi pwede yun. Mga mapagkamalang ka pa nalang special senator dyan. It's not about alignment. It's about how you stand on issues, how you fight for issues that you believe in. Hindi ito yung usapan na alignment. Kasi maski nasa majority ka o nasa minority ka, hindi naman ibig sabihin magtotodilect ka. Ako sabi ko, saan man ako mapunta, independent din naman ako mag-isip. Ano? At yung mga positions ko, yung tipong independent ka nga mag-isip, pero wala namang kwenta yung mga pagiging independent mo. Yung mga iniisip mo, wala namang kwenta. Wala rin kwenta. Di ba? Ganito ka. Sali ako majority, minority, pero independent ako mag-isip. Iisipin ko kung paano magpapatayo ng new Senate building ngayong napakaraming nagugutom na Pilipino. Palakpakan ho natin ang napakagaling na independent mag-isip na si Ping Lacson. Di ba? Mula sa pool, independent naman of the opposition na majority or minority. Kasi nakatingin na ako mag-minority, nakatingin din ako mag-majority. But Senators, si former SP Migs Zubiri spoke to us as well and sinabi din niya that, in order to get the committees that you want, you have to be part of the majority, right? And I guess for us, we're just trying to understand what the trade-off could have been. So are you saying then that if Kiko does get the committee that he wants, which is agriculture, tapos si Bam does get education, that's where it ends, right? Ang kapalit lang nun is the vote for Senate presidency. That's where it ends? Yeah, initially. But alam mo, Regina, kasi there are at least 38 committees. Unlike sa House, agaw-agawan sila sa committee chairmanships. Hindi lang chairmanships, kundi membership. Kasi kulang ang committee sa dami ng mga congressmen. Sa Senate, sobra-sobra ang committee sa dami ng senador. So lahat ng senador, all 24 of us, except of course yung mga officers, Senate President, Pro Tem, Majority Leader, kasi ex-officio members naman sila ng mga committee. Ngayon, yung naiwanan, sobra-sobra yung bilang ng committees sa bilang ng mga senador. So it doesn't matter. Ako, at tayo ko lagi, I don't need the pork, I don't need the perks. So I don't care if I'm with the minority or the majority. Kasi tinatanong namin, Senator, linawin lang namin, kung minority ka, we should not equate it with the opposition. Kasi yun ang iniisip ng mga tao eh. Kapag nag-minority ka, may opposition, so hindi dapat ganon. Hindi ganon. Iniisip namin kasi kung ano yung decisive factor. Oo. Sige, bala kayo. Ano yung decisive factor for joining the majority or the minority? Ha? Ang deciding factor, pag bumoto ka doon sa nanalong Senate President, majority ka. Pag bumoto ka doon sa natalong Senate President na kandidato, minority ka. Ganun kasimple ang definition. It doesn't mean na opposition ka na sa minority. Noong araw, ganun yun. Yes. Pero so hindi na ganun pala ngayon. Nabago na yung landscape. So, Senator, it had nothing to do with principles. It had nothing to do with principles, with issues, with political positioning, with ideology. It's basically about... Sino gusto mong SP?
personal Sinong gustong choice for, SP? for Senate President. So wala talagang walang usapin ng prinsipyo. Hindi naman, that's not absolutely true, ano? Kasi siyempre, lahat naman tayo may prinsipyo sa Ronald. Yung iba wala. Meron ka naman, oh. Ikayo, anong prinsipyo nyo dyan sa mainstream media? Pera! Oh, ganun rin. Ikaw naman, oh. Lahat tayong may prinsipyo. Huwag niyo sabihin yung iba walang prinsipyo. Hindi. Baka tinutukoy niyo walang prinsipyo yung mga sarili niyo. Ika nga, bato-bato sa langit. Ay, ika nga, di ba? Huwag ko kayo magbato ng mga ganyang klaseng litanya. Baka kayo tamaan yan. Di ba? Nung panahon ng eleksyon, galit na galit kayo sa mga Marcos. Ngayong naging presidente, kulang na lang itong si Ronald Llamas, dilaan niya tumbong nitong si Marcos Jr. at itong si Lisa. Huwag ganon. Di ba? Yung iba daw wala. O baka ikaw yun. Iba nga lang yung level ng prinsipyo natin. Yung iba, Sen, wala. Ako, lagi, hindi naman. Pinipili talaga. Ang panutunan ko ganito, no? I've repeated this since the time I was with Dilo. Hoy, Ronald Llamas, meron pa akong video na hindi nagagawa sa'yo. Akala mo. Itinatabi ko yon sa talagang tamang pagkakataon, ika nga. Hintayin mo lang mag-impeachment. Pagka nagtanong na sablay yan si Risa Ontiveros, naku, yari kayong dalawa sa akin. Sinasabi ko sa inyo, meron kaming pag-uusapan dito sa PH Update na siguradong hindi nyo magugustuhan. Ayusin mo yung mga banat mo na yung iba walang prinsipyo. Yung iba ganito, ganyan. Kayo sa mainstream media, ano prinsipyo nyo? Pera? Enforcement agency, no? Before I became a senator. Lahat tayo meron tayong baseline principles na kung saan yung above the baseline principles, pwede kang maging flexible somewhat. Depende na lang kung mga minor issues yun Hindi naman pwedeng napaka-rigid mo Wala kang makakasundo sa buhay. Pero below the baseline principle, para sa akin, non-negotiable yun. Ngayon, yung level ng baseline principle natin, doon nagkakaiba. Merong mas mataas ang baseline principle, merong mas mababa, merong hayat sa lupa. Well, So, sir, lahat negotiable. sir, let me try to fine-tune yung question nitong si Ronald. Medyo barbaric kasi daw minsan si Ronald Ano medyo? Barbaric talaga yan. Ano medyo? Mukha pa lang sintu-sintunay. So, if I get you right, parang it's more like it's not so much what ideology you belong to or what political issues you uphold. It's more of whether you agree or not with the leadership style and the guidance of the person you want to elect as SP. Initially, yes. So, sa pagpili. Kasi meron kang binoto na hindi nanalo, nasa minority ka. Talo kayo So, minority ka. Pero eventually, pag naandun na, nakaset up na yung kanya-kanyang roles, whether officer ka na Senate o kaya minority, majority, kanya-kanyang tayo na yan. Kanya-kanyang, at sabi ko nga, tulad ng kanina, yung tugon ko kay Ronald, lahat ng tao may prinsipyo. Meron lang taong saya sa lupa ang prinsipyo. Or hinuhukay pa. That's why Sa Senator, hindi din namin dapat i-equate yung botohan for the Senate presidency sa magiging kalalabasan ng botohan related to impeachment matters. Hindi. Kasi yun ang spekulasyon ngayon. Hindi. Okay. Hindi. Hindi yan kasi mas marami yung gusto ng mga senador na i-dismiss na yan. Si Mix, pagka nagkatotoo yung lahat ng mga announcements ngayon, mga statements ng mga iba't ibang senador, palamang sa hindi, 4 kami o 5 kaming maiwanan sa minority. At siguradong 4, si Tito Sen, si Senator Loren, Senator Mix. Pero si Senator Mix, iba yung position niya pagdating sa impeachment. Ako, ang position ko, tingnan ko muna yung ebidensya. Pero gusto ko matuloy yung trial. Yun. Tingnan mo na ebidensya. Pero gusto niya matuloy yung trial. Siyempre kailangan pong wasakin si Vicky, di ba? Sirain si Vicky para sa 2020. Di na makatakbo. O, gawin yung ginawa kay Renato Corona, kay VP Sara. Ganun yun, di ba? Tinignan niyo muna ebidensya. Tapos, kinonvict nyo, kalaunan na nasabi ng Korte Suprema. Yun ang gusto ni Ping. Kasi napakasimple naman ng Article 11, Section 3, di ba? Pagka na-transmit sa Senate, di ba, try and decide. Ako, gano'n lang interpretation ko. Huwag na tayo maraming mga
Sabi nga ni late Senator Miriam, gobbledygook. No, napakarami mga Gobbledygook. interpretation na kung saan nanggagaling. Yeah. So sa amin, simple lang try and decide So let's try and decide. Hindi ako baboto doon sa motion to dismiss. Lalo na ako ang nag-motion to dismiss, Senator Judge. Para mali naman, para sa akin, napakamali naman yun. Kasi saka naman nakakita ng huwes sa ordinary court, court of law. Siya ay may hawak ng gavel. Siya pa yung motion to dismiss. Tapos siya rin ang pupukpok, sabihin niya, case dismiss. Wait, napaka-awkward. Sir, Hindi naman si ano yun. Hindi naman, O paano pagka nagsalita ang defense, kailangan nang ma-dismiss kasi walang basihan? Kukontra ka pa rin ba nun? Sen, sorry. Actually, we just spoke to Senator Migs kagabi, no, sa The Big Story, and yung position is more or less the same as yours. Sabi niya, he wants to see trial proceed because it's in the Constitution. And when I asked if he had made up his mind about the impeachment case, sabi niya, hindi pa daw. Open pa daw siya to see the evidence. Although, of course, Bakit ang sinabi ng witch hunt? kaya nga, Umambya yung tinanong ko, sabi ko, why do you call it a witch hunt? Does that mean you made up your mind about this case? Sabi niya, no, I just mean na I'm still open to seeing the evidence. Do you agree, Senator, na most senator judges have made up their minds, and have you? Oh, I haven't made up my mind. Hindi totoo. Sinungaling ka, Lacson. I didn't made up my mind. Conviction ka na. Kasama ka sa alyansa ng mga mambubudol. Bubudulin mo pa kami. Nanto ka, nabudol mo na nga kami doon sa New Senate Building. Hanggang dito pa naman sa impeachment, bubudulin mo kami. Accept ako sa sinasabi ko. Gusto ko makita mo na ebidensya. Ayoko nang i-dismiss yung kaso without the senator judges seeing the evidence. Kasi wala ka paghuhugutan ng decision mo But do you think Ako, I that, have decided. Pag nakita kong palpak yung ebidensya ng prosecution team or maski may ebidensya, mali-mali naman yung kanilang pag-present at hindi ma-appreciate, teka muna. Kasi after all, ang pananagutan naman namin, hindi naman sa mga sarili namin Ang pananagutan namin, doon sa nagboto sa amin, o maski doon sa hindi bumoto sa amin, doon kami mananagot na malinaw ang ebidensya, bakit ka nag-acquit? Sa iba naman, ang hina na ebidensya, bakit ka nag-convict? Para bang, yun ang pananagutan namin, bawat isa sa amin. Pero ako, I believe, may mga senator judges na sa ngayon pa lang, this early, they've already made up their minds. Kasi, base naman sa kanilang mga statements, maliwanag naman kung saan sila tatayo, somewhat may. Never mind the evidence, basta maski ano makita, ito na yung kanilang decision. Tapos na sa kanila. Sabi nga ni Migs. Yeah. Senator, without belaboring the point, tama naman na yung pagpili ng Senate President is very personal. Pero mahirap din namang ihiwalay yung personal dun sa political standpoint nung binoboto Halimbawa, if this person ay, specifically si Senator Cheese Escudero, iyan yung kanyang persona, pero meron din siyang mga posisyon na hindi na ihiwalay dun sa kanyang persona. So in a way, you're also voting for his personal position, for his political position, di ba? Pag binoto mo siya. Hindi lang sa isang issue na political position sa isang issue. Ang dapat tinitingnan, ano yung kabuuan ng kanyang tinatayuan na hindi lang sa politika, kundi sa prinsipyo, sa mga issues, at sa lahat-lahat na. Yun ang tinitimbang. Senator, mukhang sigurado nang sa minority kayo mapupunta May iniisip ba kayong committee kung sakasakali lang napapiliin kayo? Ano yung hihingin nyo kaya? Hindi ako mahilig maghingi ng committee. Ako, maski ano yung maibigay. Kasi, alam mo, noong minority ako ng way back in 2001, mga committees yung nakuha namin Pero marami ako nagpasambatas ang binigay sa akin noon. Committee on Civil Service and Government Organization. Ang dami ko na... Hindi, Sen. Meron akong bibigay na committee sa'yo. Komite para manahimik. Yun, manahimik ko kayo. Dahil kung yung mga batas na ipapasa nyo, pagkasusunod, patayo nyo na, susunod ano. Kailangan natin